Usapang totoo, walang preno. You under vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang gabi. Bigyan natin ng reaction mga ka-Wonder yung nangyaring impeachment proceedings dyan sa Senado. Kumalat yan mga ka-Wonder, yung trending na yan, yung word na unusual. No? Yung unusual at saka yung backdoor. No? Narinig ko pa nga fire exit. No? Medyo nadagdagan na. Naging iba na. Yung backdoor naging fire exit na. At itong sinasabing conclusion dyan ng mga kababayan natin, no? Hindi pa yan katumbas mga ka-Wonder ng isang legal conclusion para makita kung may nakitang paglabag mga ka-Wonder. Yan yung pag-uusapan natin, yung sinasabing unusual na mga withdrawals na ginawa ni Sara Duterte dyan sa land bank sa premise nitong Department of Education nung siya po'y OVP pa. Ayun, nung siya po'y secretary pa ng Department of Education. Bago yan mga ka-Wonder, please don't forget to subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster. 100% libre po ang pag-subscribe. Click nyo po yung subscribe button, lalabas yung bell icon. Marami pong salamat. So itong issue na to ngayong araw, mga ka-Wonder, ay naging focus dun sa malalaking cash withdrawals. Mula saan? Of course, sa confidential funds. No, itong OVP at itong DepEd ay may confidential fund. Correct me if I'm wrong, ha? At bawat position, parang tatawanan yung mga tao, nilalagyan niya ng confidential funds. Oo nga naman, malalaking pera yan, dagdag fund yan. Ito po ay bilang siya na Office of the Vice President or OVP, at nang siya pa ay secretary pa ng Department of Education. Kasi ito po yung nangyari, no? Kasi itong land bank is, if I'm not mistaken, nasa loob ng bakuran nitong Department of Education. No? At dalawang dating official na nasalang dyan kanina sa land bank, yung manager, no? Na tumistigo, no? Bilang patunay sa mga withdrawals mga ka-Wonder na na-deemed o tag nga na unusual mga ka-Wonder. Hindi siya usual pag sinabing gano'n. Ngayon, tinanong itong manager, bakit sinabing unusual? Dahil nga, yung mga ganong amount, no, ay hindi yan usual na wini-withdraw dyan sa land bank. Tinanong siya ni Senator Win, no, itong video mga ka-Wonder. Dito tayo mag-refer, tapos pag-usapan natin. Although ang dami nagtanong ng mga senator judges at yung essence ng kanilang tanong halos pare-parehas. May nagkakaiba lang just to reiterate o to quote yung mga tanong na gusto nilang masagot na hindi naman natanong ng ibang senador. Pero sa lahat po na nagtanong, nagustuhan ko itong tanong ni Senator Win Gatchalian. Panoorin po natin mga ka-Wonder at dito reaction na natin. Morning, Ms. Constantino. Sundan ko lang po yung natanong kanina ni Senator Risa. So in your 32 years in land bank, hindi pa po kayo nakakita ng withdrawal na ganitong kalaking amount? 125 million. Tama po ba? Yes po. Ano yung pinakamalaking nakita nyo ng withdrawal in cash? Hindi ko na po ma-recall. More or less lang. Mabigyan nyo kami. In cash? In cash. Siguro Yung pinakamalaking nakita nyo na o na-experience nyo na in your mga 30 500,000 po. 500,000. And next, ito na, 125 million. Yes, sir. Ang Shaw Boulevard, maraming negosyo dyan. No? So I assume maraming mga private companies dyan. May nakita na ba kayong cash withdrawal from a private company na ganito kalaki in the hundreds of millions? Mostly po mga cheque po yung ini-issue nila. Cheque? Meron bang mga cash withdrawal din? Yung mga sa private companies? Wala po. Wala, puro Checks. cheque lang ang ini-issue nila. Opo. And then, nabanggit nyo kanina na 4 na beses pumunta sila Miss Acosta at si Mr. Ortonio sa inyo. Okay. Tama po ba? 4 na beses? Yes, sir.
Nung nagwi-withdraw sila, meron ba kayong any casual talk kung saan gagamitin itong mga perang ito? Kasi sabi nyo nga kanina, unusual, ngayon lang kayo nakakita. Hindi ba nagkaroon kayo ng konting parang casual talk sa pangatlo o pang-apat na pagkita ninyo kung saan gagamitin itong perang to? Hindi ko na po ma-recall, Your Honor. I'm sure nag-uusap kayo, di ba? Brief talk. Brief talk, mayroon bang nasabi kung saan gagamitin itong perang ito? Hindi ko na nga po maalala. Sorry Ay, po. Hindi nyo na maalala. Okay. And then, kanina nasa tanong rin ni Senator Bam, typically, rini-report to sa AMLAC no? Yung mga ganitong kalaking amount. Na-report nyo na ba? Na-report nyo ito? Hindi yung detalye. Ang tanong lang naman kung na-report yung ganitong kalaking cash withdrawal sa AMLAC. Ang alam ko po, ang Land Bank naman po ay compliant po sila sa when it comes to reporting po. So, nare-report siya. Compliant po kami doon. Alright. Thank you. So yung mga ka-wonder, no? Pansin natin yung pagsagot nitong manager is very maingat siya kasi ayaw niyang mag-violate sa rule ng AMLAC mo. Kaya may mga dinidisclaimer doon na hindi niya masagot ng diretso. So yun nga, yung term na ginamit is unusual. It doesn't mean mga ka-wonder na unusual ay suspicious. No? Hindi niya naman ito itinag na suspicious mga ka-wonder, no? Sa ilalim ng banking rules. No? Dahil nasunod naman daw yung sinasabing kinakailangang proseso. No? Siyempre, nagtanong din siya na hindi niya nga maalala. No? Kasi malaki po ang withdrawal na ito. Kung narinig nyo yung sinabi po ron na ang pinakamalaking withdrawal lang transaction na kanila pong na-encounter is 500,000. Kalahating milyon. So, automatic yan kapag may mga ganyang kalaki is automatic na i-report o sinasabing niyang compliant. No? Ang sabi ni Senator Win na i-report ba? So, ginagamit niya yung term na compliant. No? Para hindi siya offensive. Kasi pag report kasi mga ka-wonder, parang it sounds like suspicious, illegal. Ano? Ngayon, eto bang sinasabi nga ni Senator Win na nabanggit nga itong SDO, Special Disbursement Officer niya, Disbursing Officer, na si Gina, no? Na ito nga raw ay 4 na beses na pumunta dyan, no? Na may 4 na ginawang withdrawal na tig 125 million, mga ka-wonder, grabe. So, ilang ulit yan dun sa 500,000? 500,000 plus 500,000, 1 million lang. Ito po ay 125 million. Kaya talagang nakakalula, mga ka-wonder. No? Unang withdrawal, 125 million. Pangalawa, 1 din. Pangatlo, 125. Pang-apat, 125 din. With a total of, tumataginting na, 500 million pesos. Ang laki nun, mga ka-wonder. No, ayon nga dito kay manager, no, yung bawat withdrawal ay talagang napakalaki. 500,000 nga lang yung pinakamalaki na hindi sila sanay, kaya nga unusual yung tag. No, tapos pumasok itong 125 million. Tapos doon pa sa backdoor, sa likod ng teller, dumaan. Wag muna natin pag-usapan yun kasi may mga lusot doon since daw for security reason, since nasa loob naman daw nung DepEd yung land bank. So, nai-way out yung mga ganun, ano? Pero dito nga, ang pinag-uusapan dito yung usual na transaction daily, which is the most or the biggest amount sa kanilang na-encounter is 500,000. Tapos, pumasok itong 125 million na 4 na beses pang nangyari with a total of 500 million. No? Kasi itong Department of Education naman, mga ka-wonder. No? Itong sinasabi nating 125, mga ka-wonder. OVP. No? OVP pa lang iyan. No? OVP pa lang yan, 500 million. Dito sa isa, sa DepEd, nung siya ay secretary pa ng Department of Education, may 3 withdrawal na nangyari. No? Magkano yun? Tig 37,500 million. At yun po ay, kung hindi ako nagkakamali sa pagkakaalala ko, meron tong 3 nagawang withdrawal. No?
na bumuo nga ng 112.5 million. No? Grabe mga ka-wonder. So sa kabuong halaga ng ng OVP, 500 million, sa DepEd is 112 million, kaya itong sinasabing total dito is 612.5 million pesos. Ito yung kabuang halaga mga ka-wonder ng tinalakay dyan na tinestimonya nitong dating official o dating manager ng Land Bank dyan sa Shaw Boulevard. No? Ngayon, sinasabi bakit unusual? Na sinasabi nga nitong mga senator judges na ito ba'y unusual? Ibig sabihin, hindi ito suspicious, mga ganon. Yung mga tanong nila Robin, tanong nila itong si Villanueva, yan itong Amy Marcos, na kapag paulit-ulit na rin yung same amount, unusual yung amount pero yung paulit-ulit na nagiging withdrawal yung ganon, pwede naman daw nagiging usual. So, hindi ko alam kung ano yung sinagot nitong manager. Ang pino-point out niya kasi since paulit-ulit na, nagiging usual na. Pero yung tinutukoy dito, yung amount na ganong kalaki is unusual. No? Kasi yung 125 million mga ka-wonder na yan is napakalaki niyan. No? Para sa isang withdrawal. Napakalaki niyan mga ka-wonder. No? Na hindi ito karaniwang nakikita. No? Sa kanilang mahigit 3 dekada, 30 years na sila dyan. Pero hindi nila karaniwang nakikita yung 125 million na yan. Na 4 na beses pang nangyari. Nakaranasan nila, medyo kinukulang pa nga sila Kaya nagre-request sila to sustain yung pera na wini-withdraw na inilagay nga doon sa gym bag. No, nasabi nga ni Tulfo, be specific daw ilang gym bag yun. Depende naman kasi sa laki ng gym bag, hindi naman lahat ng gym bags magkakaparehas ng size. So approximately mga 3 to 4 gym bags yung laman ng perang wini-withdraw nila. Kada transaction may 4 na gym bags. Pero hindi maibig sabihin mga ka-wonder na bawal itong sinasabing withdrawal. Ang ibig sabihin lang mga ka-wonder natin dito ay gaya nga ng sinabi ng manager, hindi siya pangkaraniwang transaksyon. No? Yung cash kasi mga ka-wonder, cash ang kinukuha. No? Hindi siya bank transfer. No? Hindi siya manager's check. Mag sobrang laki, chine-check yan. Cash kasi mga ka-wonder. Kaya nga may instances na kinukulang sila. Hindi ito electronic payment. Puro cash itong mga pinukuhang pera. No? Puro cash. No, kaya ayon doon sa testimony, itong 125 million ay inilabas sa 25 pakete na tigi 1 milyon. No, tigi 1 milyon ganun. 125 nun. No, na inilagay sa malalaking gym bag bago i-release sa authorized personnel na meron niyang approved dun sa huling-huli. No, nadaan sa tamang proseso, pinirmahan, which is yung manager. At yung tinitignan dyan mga ka-wonder na nag-investigate, yung paulit-ulit na pattern. Hindi lang isa, kundi paulit-ulit na 4 na beses na 125 million. Ito yung dahilan mga ka-wonder kung bakit maraming senador ang nagtatanong kung bakit kinakailangan yung ganitong kalaking halaga ang i-withdraw yung cash sa magkakahiwalay na pagkakataon. Yun yung tinatanong nila. They were asking questions na hindi magiging bias itong mga matitinong mag-isip na hindi talaga bias. Kasi yung iba, halatang bias Wala na silang pakialam dun Talagang kumbaga garapalan na yung estilo nila. Itong iba ay medyo finish pa. Na talagang they ask questions leading to an answer but not siding dun sa opposition o dun sa defense o dun kay Sara o dun sa nagpapatotoo. Kaya ang tanong, may nilabag ba agad? So ang sagot mga ka-wonder, base rin dun sa mga sagot nitong dyan sa Senado, ay hindi pa. Okay, hindi pa. Kasi wala pa tayong nakikitang linaw na ito'y may labag. Pero may dahilan kung bakit yan dinidinig sa Senado. Kasi posible. Kaya nga ang sagot hindi pa. Ito yung mahalagang distinction mga ka-wonder. Ang sinabi kasi ng witness, unusual. Pero hindi ibig sabihin mga ka-wonder ulitin natin, na illegal. Hindi rin niya sinabing money laundering. Kasi yun yung mga tinitignan Pinagmumukhang malinis yung pera. Hindi.
No, hindi rin sinasabing suspicious transaction o yung tag nila dyan as STR, no? Na sa katunayan mga ka-wonder, sinabi niyang may advance notice, no? At kompleto ang banking requirements ayon dito sa manager, no? Kaya ito na naiproseso ng bangko at na-release, na ilabas, no? Kaya yung pag-assist nga raw sa paglabas, hindi sila nakikialam, para hands off na sila the moment na napunta na sa kamay nitong recipient, no? Kaya at ngayon nililitis ito sa impeachment mga ka-wonder. Ang tanong, bakit mahalaga kung wala naman illegal, wala naman kung ano-ano? Ilalagay ba yan dyan sa impeachment kung hindi nakikitaan ng possibility na may violation o anomaly o yung allegation dyan? No, kaya nga ang sagot natin sa ngayon, bakit wala pang sagot is hindi pa. No, kasi dito pumapasok mga ka-wonder, itong argumento nitong prosecution, no, na hindi nila kailangang patunayan na bawal ang withdraw. Hindi nila kailangang patunayan yun na bawal yung 125 na pag-withdraw. Hindi yun ang focus Paulit-ulit sila, unusual, yung mga nagtatanong, unusual ba yan? Hindi yan. Sa halip mga ka-wonder, gusto nilang ipakita yung pattern, no? Ng napakalaking cash, paulit-ulit, yan yung mga pattern. Confidential funds, no? Yung pinagkukunan, at yung pagkatapos niyan, yung may isyong liquidation at supporting documents. Ito yung kabuuang konteksto mga ka-wonder ng kanilang kaso kung bakit yan nasa impeachment. Yung nabanggit natin. Hindi yung sinasabing bawal ba yan? Hindi yun ang tinutumbok dyan. Otherwise, bakit dyan isinasalang at dinidinig o dinadaan sa cross dyan sa Senado? Kasi mga ka-wonder, yung mga posibleng argumento dyan ng prosecution, maaring sabihin ng prosecution ni Chua na nag-lead dito sa SALN, dito sa mga ganito, sa mga kaso ni Sara, ng mga bank records, hindi ordinary yung government spending yan. Hindi yan ordinary mga ka-wonder, kasi karaniwang malalaking gastusin ng gobyerno ay dumadaan sa cheque. Di ba? Madalas cheque, lalo sa land bank cheque, or kung hindi cheque yan, bank transfer, kung hindi bank transfer, yung suppliers, at procurement. Yan yung kadalasan nakikita dyan. Pero dito mga ka-wonder, malaking halaga ng cash ang inilabas. Hindi yung bawal ang tinitignan, kundi yung pattern. No? Kagaya kunyari, halimbawa lang, hindi ko sinasabing ito sa behavior ng isang krimen, no, sa tinitignan nila, isa doon ay yung pattern, kung paano isinagawa. So, ito yung tinitignan nila. Kasi mga ka-wonder, mas mahirap matrace kapag cash ang pera. Mas mahirap. No? Nakuha nyo? Mahirap matrace kapag cash ang pera. Mas mahirap sundan, no, kung sino ang tumanggap. Diba? Mas mahirap. Kaya pero dito na-verify nitong teller, no, na itong si Gina 4 na beses pumunta, no, at saan napunta yung pera, at isa pa, paano ginastos. Ngayon, nasa burden nila na patunayan nila kasi nililiquidate noon itong COA, ino-audit saan napunta itong confidential funds. Kaya ito yung isang punto na sinusubukang ipakita rito mga ka-wonder ng prosecution na hindi nakikita nitong mga DDS followers o nung kung sino man na ang tinutukoy agad nila na bawal ba yan? Hindi naman yan bawal kung ano nung inaargumento nila sa mga nonsense. Ang tumbok dito ng prosecution ay yung pattern at yung kaugnayan ng confidential funds, no? Kasi ang confidential funds mga ka-wonder ay may limitadong disclosure dahil sa sensitibong purpose nito o layunin mga ka-wonder. Pero nga mga ka-wonder, kahit confidential funds yung operation, inaasahan pa rin yung pagsunod sa mga umiiral na patakaran sa paggamit o pagliliquidate ng pondo. Kaya nga nasilip yung mga pangalang Mary Grace Piatos, Chicheria, ginastos ng isang araw, asan yung resibo, nakita mga ka-wonder na may irregularities. Yan yung tinutukoy dito. Na hindi porke confidential yan, na dinidepensa nitong mga walang alam na iba. Confidential nga Kaya gumagamit ng pangalan. Oo, nandun na tayo. Pero ang requirements, dapat totoong tao. Yun ang sinasabi ron.
Eh, iba nakikipagtalo, kala mo alam na alam. Ngayon, ano naman maaring depensa rito ni Sarah? Ito baka marinig nila. No, out of the discussion for the sake ng discussion, no? Eh, batay nga doon sa naging pahayag nitong depensa, sa pagkakahayag ng linya, mga ka-wonder, ng kanilang argumento, ito na, bibigyan natin ng punto doon sa narinig natin. Maari nilang giit, no? O maari, ito talaga siguro gagawin nila na legal yung withdrawals. Wala namang question doon dahil sinabi nga nung babae na wala naman daw, nasunod naman yung procedure. Nasunod yung banking procedures. Normal yung paggamit ng cash. Gagamitin nila yun kasi nalabas nga yung pera nitong cash at ilang confidential operations. At yung sinasabing unusual ay obserbasyon lang yan nitong bank officer na sinabi niya nga So nakita niya bakit? Kasi hindi naman yun yung kadalasang nawi-withdraw. No? 500,000 yung the most. Kaya obserbasyon lang ito. At hindi ito katumbas mga ka-wonder ng pagiging illegal agad. No? Kaya ang tinitingnan dito yung pattern. Hindi yung kung bawal. No? Hindi sapat. Sasabihin din nila, hindi sapat yung laki ng withdrawal lang. Kung patutunayan nagkaroon ng maling paggamit ng pondo, yun yung maaring idepensa nitong side ni Sarah. Pero mga ka-wonder, itong tanong, maaari ba itong maging ebidensya laban kay Sara Duterte? Yan ang tanong. Anong sagot nyo? Dadalhin ba yan dyan sa impeachment kung hindi? So obviously, no, common sense, oo. Maaari itong maging o magsilbing isang ebidensya. Pero mga ka-wonder, no, dahil ito iniimbestigahan lang, meron pa rin tayo dyan mga disclaimer na hindi ito nag-iisa at hindi rin ito automatic na nagpapatunay na pananagutan. Although nakitaan na maaaring ito maging ebidensya. Dahil sa impeachment mga ka-wonder, no, mahalaga yung buong o yung kabuuan, yung total na weight, no, ng lahat ng ebidensya, hindi lang iilan. No? Kasi yung testimony tungkol dun sa sinasabi ng manager na unusual yung withdrawals, maaari kasing gamitin mga ka-wonder upang suportahan yung argumento para dito sa prosecution. Tungkol sa pattern nga, paulit-ulit natin. Hindi naman kung bawal yung pag-withdraw. Yung pattern mga ka-wonder na paggamit ng confidential funds. Paano ginastos? Sino tumanggap? Yun mga nabanggit natin kanina. Pero nga, kailangan pa rin nilang patunayan mga ka-wonder o iugnay na itong mga withdrawals sa iba pang mga ebidensya. Na hindi pa tapos, yan pa lang ang ebidensya dyan. Sasalang pa yan, tatagal pa. No, kagaya nitong mga dokumento. Itong liquidation records dyan sa COA. Testimony ng iba pang mga saksi. Gaya nitong dalawang taga land bank. No? At itong mga audit findings. No? Para mapatunayan mga ka-wonder itong aligasyon ng prosecution. No? Kaya mga ka-wonder, may pagkakataon din naman, of course, itong depensa, no, na kontrahin yan, itong interpretation ng mga nangyayari dyan, no, na magpapakita sa sarili nila ng ebidensya. No, sa madaling salita, mga ka-wonder, yung pagiging unusual ng withdrawals na sinabi nitong manager ay maaring maging relevant evidence. Kasi ang ginamit ng manager is unusual. Hindi siya ganun. Hindi siya normal. What is the normal amount of money na transaction, no, sa daily transaction nila for more than 3 decades, 30 years, more than 30 years. 500,000 is the most. And then, nag-withdraw ng 4 na beses itong si Sarah, 125 million, at yung ito pang 37.5 na 3 beses, no, na dun sa kanyang DepEd secretary. So, nakikita rin yung term na ginagamit na unusual na pilit dinidebunk nitong ibang nagtatanong. At yung iba naman, kinaklarify, no? Para inigiisipan nila mga ka-wonder. Kasi isa yan sa mga guiding principles, isa yan sa mga kanilang guiding parameters. Kung guilty to si Sarah o hindi. So, dun sa unusual, no? Maging maaring relevant yan, yung word na yan, no? Pero impeachment court pa rin mga ka-wonder ang magpapasya. Itong mga senators, no? Kung sapat ba yung kabuang ebidensya na yan para magresulta at panagutin itong si Sara Duterte. So again, yung pattern, hindi yung bawal na kung nag-withdraw ba. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at reaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video
para malaman nila na ginamit natin itong pagtatanong ni Sherwin Gatchalian. At hindi sinasabing masama yung withdraw o bawal. Ang tinitingnan dito ay yung pattern ng pag-withdraw. Ito yung pattern. Yung halaga na tinag nga na unusual ay maaring maging relevant evidence ng prosecution dyan sa impeachment trial. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-Wonder. God bless.